Inaabisuhan ng Department of Health ang mga nakatira malapit sa dagat na apektado ng oil spill sa Cavite. Iwasan daw muna ang pagkain ng mga lamang dagat na nahuhuli roon. Mas makabubuti rin daw kung mananatili na muna sila sa kanilang mga bahay, lalo na ang mga may respiratory illness. Sa ngayon, patuloy ang pagkalat ng langis at inaalam pa ang pinagmulan nito. Makibalita tayo kay Charis Victorio. Kitang-kita sa videong ito ang nagkulay pulang tubig sa dagat sa Tanza, Cavite dahil sa tumagas na langis. Lalo pang nakita ang lawak ng oil spill ng mag-aerial inspection ng Philippine Coast Guard sa mga bayan ng Tanza at Rosario. Tinatayang umabot na ang langis sa 3 kilometrong lawak ng dalampasigan. Sakop ito ng nasa 20 barangay mula sa 2 bayan. Ayon sa PCG, patuloy pa nilang inaalam ang pinagmula ng tumagas na langis. Pero posible raw itong nanggaling sa terminal ng kumpanyang Petron sa bayan ng Rosario. O di kaya naman daw ay sa tanker na MT Makisig na nag-discharge daw ng diesel sa terminal ng Petron kahapon. Nauna nang iginiit ng Petron na hindi galing sa pipeline ng kanilang terminal ang tumagas na diesel. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon. Pero anila, posibleng galing nga sa MT Makisig na pag-aari ng kanilang contractor ang tumagas na langis. Base sa pagsusuri ng PCG, magkapareho ang sample ng diesel na nakuha sa dagat at sa sample na diesel na nakuha naman mula sa MT Makisig. Wala pang pahayag dito ang pamunuan ng tanker pero nauna na silang nanindigan na hindi rin daw galing sa kanila ang tumagas na langis. Pinag-aaralan na rin daw sa ngayon ng mga otoridad ang mga reklamong isasampa sa kung sino mang may pananagutan sa nangyari. Kaninang umaga isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Rosario dahil sa lawak ng oil spill. Ilang residente na ang naospital matapos malanghapang masangsang na amoy ng langis. Para naman unti-unti ring maialis ang tumagas na langis, hinikayat ng lokal na pamahalaan ng mga residente na tumulong sa clean-up operation. At gagamitin natin yung ating calamity fund for cash for work. Ibig sabihin yung kanilang malilikom na diesel dito, imbis na ibenta sa ibang tao, ay aming babalyuhan halaga namin ng cash at saka bigas siguro at saka dilata. Ang mga residente, umaaray na rin sa epekto ng oil spill sa kanilang kabuhayan. Matumal na raw ang benta ng kanilang mga nahuling alimango at isda mula sa dagat dahil nangangamoy langis na raw. Apektado rin dahil wala nang bumibili ng isda eh. Dahil nga dyan sa sa oil spill na yan. At saka isa pa yung mga tao na hihilo pag nasingaw ng krudo. Charis Victorio, Nagbabalita, Pilipinas.